Dahil nga ho, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay walang paninindigan at walang maayos na yagballs para sa ating mga kapwa Pilipino, sa sobrang hiya ho ni Pangulong PBBM, siya na lamang ho yung kumilos. Siya na ho yung gumawa ng mga bagay na pinakakinakatakutan, pinakaayaw gawin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is yung magpadala ho ng warship doon sa West Philippine Sea, sa Bajo de Masinloc, sa Ayungin Shoal. Kasi guys, alam nyo yung mindset kasi ng ating Pangulo, kinulong niya yung mindset ng mga DDS. Imagine, pag magpadala daw ho ng barkong pandigma, warship, doon sa West Philippine Sea, magsisimula na daw ho yung gera. Titirahin na daw tayo ng China. Titirahin na daw tayo ng mga military forces, yung mga People Liberation na yan, ng Chinese na yan. Ewan ko kung tama yung pagkakabanggit ko. Pero anyway, titirahin na tayo ng China. Papasabugan na daw tayo. Once ho, na magpadala ho ng barkong pandigma, itong ating, itong government ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Pero ano ngayon? May gera ba? Wala naman, di ba? So, dito ho, nabasag ho itong mga DDS, especially si Kadigungan, sa kanyang pinakalap na fake news, 'di ba? Pinakalap na maling scenario, 'di ba? Maling kaisipan sa ating mga kapwa Pilipino na once daw na merong warship, meron daw digmaan na. Eh ngayon, nagpadala si PBBM ng warship doon sa West Philippine Sea. Hindi lang basta-bastang warship, guys. Isa sa pinakamalakas na warship ng bansang Pilipinas ang ipinadala niya ho doon sa West Philippine Sea. Pero may digma ang nangyari ba? Wala naman, 'di ba? Kaya basag ho yung naratibo nitong mga DDS sa ginawa ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, basahin natin tong balitang to. Kasi sa nangyaring pagpadala din ho ni Pangulong PBBM ng warship doon sa West Philippine Sea, nakita ko rin na itong Chinese medyo nag-iingat na rin. To the point na parang naging bayot na rin ba? Diba? Biruin mo ba naman, wala nang kumakampi sa kanila, diba? Kasi masyado silang hangol, masyado silang, alam yun, kam-kam, sakim sa karagatan. Itong, diba, itong Asia na to, diba, walang kumakampi sa kanila. Kasi nga, sirang-sira na sila sa ibang bansa. Anyway, basahin natin to. Yan. Anyo, Philippine Navy patrol in Scarborough uneventful despite China ship tailing. So, meaning to say, base ho sa news, yung Philippine Navy na ho ang nagpapatrol doon sa Scarborough Shoal. Sila na ho yung nagbabantay, sila na ho yung tumitingin, sila na ho yung gumagabay doon sa West Philippine Sea. So, basahin natin tong balitang to, Philippine Navy warship BRP Conrado Yap or PS-39. Hindi ko na-research kung anong klaseng barko tong BRP Conrado na to. Pero ang pagkakalam ko, isa ho ito sa pinakamalakas na warship na ipinadala ni Pangulong PBBM doon sa Scarborough Shoal. So, hindi naman magpapadala ho si Pangulong Bongbong Marcos ng warship doon nang hindi niya pinag-iisipan. Smooth lang ho yung galawan ni PBBM pero may dating. So anyway, sabi pa dito sa balita, on Monday patrolled Scarborough Shoal in the West Philippine Sea without untoward incident despite the constant shadowing of Chinese vessels. So sa pagpunta ho ng tawag doon, Philippine Navy doon sa Scarborough Shoal, wala naman hong nangyari any indecent acts, mga insidente. Wala naman hong nangyari. Kumbaga, smooth patrolling lang yung nangyari sa kanila doon. Wala naman hong insidente. Pero, yun nga lang, medyo parang ang awkward lang kasi, yung Chinese vessels, buntot ho ng buntot sa kanila. Sino ba namang hindi bubuntot? Barkong pandigma yung na yun yung warship na yun, 'di ba? Anyway, sabi pa dito sa balita, National Security Advisor Eduardo Año disclosed this Tuesday while slamming China for overhyping and creating unnecessary tension between Manila and Beijing over mundane patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone in the West Philippine Sea. So, Scarborough Shoal is also known as Bajo de Masinloc and Panatag Shoal. So, dahil nga ho sa pagpadala ni Pangulong Bongbong Marcos ng warship
doon sa Baho de Masinloc, West Philippine Sea, Panatag Shoal, Ayungin Shoal, kung ano pa man yung tawag dyan. Nagulat ho, na-shook itong mga Chinese people sa pinadala ho ni Pangulong Bongbong Marcos na warship doon sa West Philippine Sea. At alam nyo, hindi naman sila gumante eh. Kasi atin naman talaga yan in the first place. Ang ginawa nila, nagpakalap po sila ng maling naratibo. Tayo na naman ho, yung masama sa kanila. Well, kwento nila yan. Tayo yung masama dyan. So, pinalabas ho nila na meron tayong ginawang eksenang hindi maganda, hindi daw kaya-aya, ganyan-ganyan. So, ito nga yung balitang yun, guys, oh. Nasaan na ba yun? Ay, hindi ko na-save. Pero siguro sa next content ko, ibabalita ko yung balita ng Chinese propaganda na yun. Babalita ko sa inyo. So, ngayon, guys, ipapakita ko lang sa inyo, no? Ulit, yung video 2021 ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung bakit ayaw niya, sinabi niya na ayaw niyang magpadala ho ng warship doon sa West Philippine Sea dahil daw magkakaroon na ho ng digmaan. Well, nakita nyo ba, nagdigbaan ba nung napadala si Pangulong BBM ng warship doon sa West Philippine Sea? Wala naman, di ba? So, yun na nga, basag yung naratibo nila. So, anyway, nasa na ba yung video? Ito, pakita ko sa inyo. Tanong ko sa inyo, guys, nung nagpadala ba ng barko, si Pangulong PBBM, pandigmang barko doon sa West Philippine Sea, inatake ba tayo? Di ba hindi? Di ba wala? O, diba? Ganyan ho, fake news si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, halatang-halata talaga sa kanyang sarili na meron siyang pinagtatakpan, meron siyang pinagtatanggol, or baka naman merong utang na loob. Ganon lang yun. Anyway, ito yung video ni Kadigungan. Yes. Kung saan sinabi niya, na ilatag niya, diba, na isplok niya kung bakit bawal ho magpadala ng Filipino warship doon sa Baho de Masinloc. Anyway, ito yung video, guys. Ako mamamatay kung hindi ako presidente. Kung tumindig lang ang Air Force Head, ang Navy, Army, pati Police, kung tumindig kayo ngayon, aalis ako pagka-mayor. Tumatatanda, magsusulat ng mga hindi ba kayo na hindi naman naiyak sarili ninyo. Ayaw ko na sabihin kung anong ginawa ninyo, anong ginawa ko para sa inyo. Many things that I did for the armed forces. Ayaw ko na lang baka sabihin na hindi ko naman property, hindi ko naman pera. Utang na loob pa. Mas mabuti magkaintindihan tayo. The president tells the military that he has done important steps in safeguarding the West Philippine Sea bacteria. All right, Trisha, before I let you go, could you just give us a quick update on the government's COVID response? Well, President... Yan, okay, wala na. So, kitang-kita naman ho sa video na pinakita ko sa inyo. Small video lang yun. Kasi, noong 2021 to, guys, 6 minutes yan. Kayo na lang yung manood. Ang title is, No Way We Can Get Back West Philippine Sea Without Bloodshed. So, anyway, nakita nyo naman sa video, di ba? In the first part ng video, sinabi niya na, sa tingin ko lang guys itong AFP, Forces of the Philippines, itong Philippine Navy gusto na ho kahit papano kumilos tayo about dito sa West Philippine Sea, kahit papano ipagtanggol natin ang ating bayan, ang ating inang bayan. 'Di ba? Gusto ho ng ating Philippine Forces na kahit paano gumalaw tayo. Pero sabi niya, there's no way, ganito ganyan, pinipigilan niya. Ako tinaasan ko yung sweldo nyo. 'Di ba? Sabi niya pa nga, hindi niyo alam kung ano yung ginawa ko sa inyo. So, meaning to say, tinaasan ko yung sweldo nyo. So, parang ibig sabihin lang nung tinaasan ko yung sweldo nyo, may utang na loob kayo sa akin, sundin nyo kung ano yung gusto ko. 'Di ba? So, kasi pinipinta niya sa utak ng mga tao na once na maglagay ho ng barko dyan, na pandigma, iniisip niya agad, naggera na. Kaya doon ho nakulong yung mindset ng mga DDS, mga supporters niya na, ay, bawal tayong makipaglaban dito sa China kasi gegerahin tayo. Pero yung naglagay si Pangulong PBBM ng ano dyan, ng warship, nagkagera ba? Di ba wala naman?
Anong ginawa ng Chinese government? Siniraan na lang tayo. 'Di ba? Tayo na lang yung ginawa nilang masama, kagaya ng ginawa nila sa Philippine Coast Guard, PCG natin, na sila yung bumangga, tapos tayo yung sinisi. Sino ba namang gago ang maliit na barko ng 'di ba, ng nagre-resupply mission babangga sa napakalaking Chinese Coast Guard vessels, 'di ba? Hindi ba naman gago? Anyway, yun ho, yung kinakatakutan ni Pangulong PBBM, ay ni Pangulong Duterte, si PBBM na ho yung gumawa. Kasi nga, si dating Pangulong Digong, walang yagballs. Ba? Walang maituturing na paninindigan. Walang maituturing na pagmamahal sa bayan. Mahal daw ang Pilipino. Mahal daw tayo. Tapos, yung ating mga mangingisda, sarili nating teritoryo, hindi man lang niya kayang ipaglaban. Para naman tayong pinanganak kahapon, para naman tayong naggagaguhan dito. Ako guys, alam nyo, I used to admire dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Before, I used to admire him. Pero dahil nga sa eksenang na to, medyo lumalawak na rin yung range ng knowledge ko, parang mali na. Diba? Napaka-bully nila tapos hindi tayo magsasalita. Ito yung comment ng isa nating kababayan. Sabi niya, masaklap pa talaga yung presidente mismo. Pasukong tihaya agad sa China. Yes, dihado tayo sa armas at puwersa, pero yung dangal, yung sense of pride natin na tayo ay sa soberanyang bansa na may navy tayo na pwedeng bigyan pondo para mabantayan ang tubig na parte natin, maklitid na pananaw ni Duterte. Pagkatapos, sabi niya, patapos na rin naman ang termino niya, sana yung susunod na presidente ay may aktwal na galugod, hindi lang pwersa ang paraan para maibsan yung problema sa dagat. Tama ho, buti na lang si PBBM ang inilagay natin dyan as a president. Kasi yung action niya ngayon, 'di ba? Simula pa lang sa pag-remove ng floating barriers, simula pa lang sa pagtatanggol sa West Philippine Sea, ay talagang masasabi mo na talagang tunay na makapili, tunay na makapilipino. 'Di ba? Kasi yung comment na to guys, 2 years ago, simula nung nilabas tong balitang to. Tapos ito pa, sabi ng isa, I can't believe what I'm hearing. Para siyang tagapagsalita ng China. Yes! Truth! Kaya nga 'di ba mayroon dating news blocking sa usaping West Philippine Sea? 'Di ba? Alam niyo yung nangyari na dati pa palang binabangga ng CCG, itong PCG natin. Wala man lang nailabas na balita. Dati pa palang nilalagyan ng floating barriers dyan sa Bao de Masinloc. May lumabas na balita? Diba wala? Dati pa pala tayong with a water cannon. May lumabas na balita? Wala. Dahil nga, merong news blocking. Ayaw niyang pag-usapan ng issue sa West Philippine Sea. Kasi nga, kinukulong niya yung mindset ng mga tao na once na may pakailaman natin ng China, diba, hindi natin isuko itong lupa na to, ay gegerahin tayo. Which is mali, kasi atin yan, diba? Pag may-ari yan, nasa sa arbitral ruling yan, 'di ba? Atin yan. So bakit natin isusuko sa kanila? Tingnan nyo, kaya ngayon habol ng habol itong mga Chinese sa atin kasi nga during ng time ni Kadigungan, parang sinusuko niya na itong West Philippine Sea sa mga Chinese, 'di ba? Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.